Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. So, yun yung first message ninyo. Tumalon mag-isa. We have bear, danger, especially in money matters. Okay? Kasi baka kailangan dito ng iba yung pag-iingat, no, sa paggastos, sa pagmamanage ng inyong pera kasi you never know, diba? Yung temptation may be there para gumastos ng gumastos. Baka meron dito yung temptation for investment, diba? So, mag-iingat kayo, no? Be discerning. Use your own judgment and discernment sa mga lalapit sa iyo sa ngayon. Kasi baka merong mga budol-budol dyan, diba? At yung impulsive buying, mga ganyan. Mag-iingat din kayo dyan. Kasi baka hindi naman talaga kailangan, diba? Eh di, mag-iingat sa paggastos. So, what else? We have big, beware of greed. Ayan. So, baka ma-tempt din kayo dito, no, na maging greedy. No? Mas alalahanin natin na the more na you are compassionate, diba? You're generous, mas marami ang blessing na dumadating kapag ganyan. Kasi 'di ba, yung nagiging makasarili. Kaya gustong kunin ang lahat, yung ganyan. So, mas maraming blessing kung ikaw ay magiging matulungin. We have rainbow. The most difficult part of a situation is over. So, this is good news. Kasi kung ano man itong problema na maaari pinagdadaanan ninyo, mahirap na sitwasyon. So, finally, diba, yan ay matatapos na. Yan ay, dito nga, over na daw eh. So, ibig sabihin, tapos na talaga. Nasolusyonan mo na, nalagpasan mo na. We have Chairfield, someone new is entering your life, and this could be anyone. Pwedeng kaibigan, pwedeng merong baby, baka manganganak na kayo, or yung person ninyo, or anyone in the family, di ba? Baka merong dadating na, baka merong bagong baby, mag-welcome ng bagong baby, or baka merong bagong kasal. So, parte na yan ng inyong pamilya. Diba? So, parte na rin yan ng buhay mo. Pwedeng ganon. So, we also have forest, muddled, and clear thinking. Maaring nalilito ang iba sa inyo dito. Baka mayroong sitwasyon na naguguluhan, no? Mayroong ikinagugulo yung isip ninyo. Makakatulong sa inyo, no, na magkaroon kayo ng focus if you're going to ground yourself. Okay? Kung grounded kasi kayo, mas makakapag-isip kayo ng maayos na mabuti. 'Di ba? And one thing na you can do to ground yourself is do some kind of meditation. 'Di ba? Kasi pag meditate kahit nasa bahay ka, magagawa mo 'yun. 'Di ba? Kahit nasa opisina ka, magagawa mo 'yun. So, 'yun, you can do that anywhere. 'Di ba? Mag-meditate ka, mag-prayer mode ka. 'Di ba? Para yung maka-focus ka lang sa sarili mo. You can tune into your intuition. Diba? Malaking bagay yon. So, we have funnel, period of frustration, lessons to be learned. Ayan. So, wow. Merong frustration. Meron dito siguro mga expectations kayo na hindi yun ang nangyayari. There could be expectations na hindi yun yung nag-unfold sa buhay mo. Meron kang mga gusto, meron kang mga inaasahan, pero that is not what is showing up, no, sa buhay mo. But then, no, may mga ganun pa man, there are lessons to be learned from there. At maaring yun ang purpose nito, kung bakit yun ang nangyayari. For you to be able to learn, diba, the lesson. So, we also have inkpot, problems to be resolved. Okay? So, mayroong mga problema na kailangang solusyonan. Diba? Maaring related yan sa pera. Kaya siguro nagkakaroon kayo ng unclear thinking, ng
ng confusion, maybe because of that, no? Yung mga problema na yan. So, what else? We have frying pan, trouble and accusations, Libra. Pwedeng ano to, related to each other, no? Baka meron ditong nagsasabotahe sa'yo. Or baka meron nakabaliktad. Ayan. So, baka meron ditong nag-aakusa sa'yo, may isasabit ka sa kadramahan ng buhay nila, maaring meron ditong magta-try na mag-set up sa'yo, diba? Kasi kung kinaiinggitan, kahit wala kang ginagawa sa iba na masama, wala kang sinasabing masama against, towards them, diba? Out of inggit, ang daming nagiging creative ang isip ng mga tao. 'Di ba? Para lang na mapabagsak ka. Kasi naiinggit lang sila sa'yo. Yung ganun, kahit, 'di ba? Sa mga sa trabaho, 'di ba? May mga nasi-set up. Ako, experience ko yan, makwento ko lang. Nung dati pa ako nagtatrabaho, wala naman akong ginagawang masama. Pero, 'di ba? Someone had been working behind me pala. No? At sinasabotahe ako, na set up ako. Yung gano'n. So, kahit saan talaga, kahit wala kang gawing masama, kahit wala kang sabihing masama sa mga tao, meron talaga mga taong may itimang budhi. 'Di ba? Kaya nga dapat talaga lagi na lang tayo nagdadasal for protection, 'di ba? Na ilayo tayo sa mga ganong klaseng tao, 'di ba? Aakusahan ka, pagkakamali, gagawa sila ng pagkakamali, tapos iaakusa sa'yo, ituturo ka. Yung mga ganun ba? No? So, kaya mag-iingat kayo. No? Always be careful with what you do, with what you say. Kasi even if, let's say, kasi hindi lahat ng nakangiti sa'yo, maaasahan mo na totoo yan sa'yo. Hindi. Minsan, may mga nakangiti sa'yo para lang makuha lang yung loob mo. Tapos yun, pag nakuha na loob mo, tsaka ka natatraydo rin. Diba? Kaya dapat malakas talaga yung natin, radar. Diba? Kailangan maging discerning tayo sa mga tao. Kailangan maging observant ka sa mga tao. At saka ang pinaka-importante, wag mong ibibigay yung tiwala mo sa isang tao 100%. Kasi kung isipin mo na lang, kung ang kadugo mo nga, naluloko ka pa, yung mahal na mahal mo nga, diba? Lahat na ng pagmamahal binibigay mo, pero naluloko ka pa. Yung pa kayang ibang tao, diba? Na wala kang koneksyon. Yung pa kayang ibang tao, na hindi mo kaano-ano, diba? So, kaya kailangan mag-ingat, be vigilant, be a keen observer, at yun nga, huwag basta-bastang magtitiwala. Always be careful with what you do, with what you say. Yung ganun. Alright? Kasi we have Darkman. Ayan. So, pwedeng si Darkman, ito. Diba? Pwedeng yung sasabit sa'yo, ito, si Darkman. Or this could be anyone. Maaaring baka siya yung dahilan ng pagkakagulo ng isip mo. Pwedeng ganon. So, depende sa inyong sitwasyon. This Darkman could be anyone sa buhay mo. Diba? So, what else? We have Fair Woman. Baka merong relationship ito. Dalawang taong ito. Diba? Pwede magjowa yan. Pwede magkasapakat. Pwede magjowa. So, depende pa. Pwedeng kaibigan mo to parehas. No? So, depende sa inyong sitwasyon. But you may be dealing with these people. No? Around this time siguro. So, what else? We have psychic ability, trust your intuition. Ito yung pinakamahalaga, Libra. This is the most important thing. Na lagi kang makikinig sa iyong intuition kasi divine guidance ang intuition. Okay? Kung ano man ang impormasyon na pumapasok sa iyong intuition, that is guidance from the divine. At yan ang laging magsasalba sa iyo sa kapahamakan. Yan ang gagabay sa iyo sa kung saan ka dapat mapunta. That is what is going to lead you towards the right path, towards the right direction. Okay?
So we have battle. You feel something is lacking in your life. Perhaps love, money, or goals. Negative energy ito, Libra. So sana tanggalin mo din ito, no, sa sarili mo. Kasi always remember na when you're feeling luck, that is going to attract more luck in your life. Always remember the negative energy attracts negative situations, negative people, 'di ba? Negative things. Kaya, syempre, hindi natin gusto yan. Mas gusto natin magaganda, maayos, mabuti, 'di ba? Kaya, dapat sa isip natin, doon tayo magsimula. Gandahan din natin ang mga iniisip natin. Gawin nating positibo ang mga iniisip natin para what you're going to attract is love, beauty, swerte, 'di ba? Oh, ito kung nararamdaman mo na kulang ako ng ganito, kulang ako ng pagmamahal, walang nagmamahal sa akin, kulang ng pera, walang pera, or whatever. Nako, you will be attracting more of that. 'Di ba? Mas marami ka pang ma-find out sa sarili mo na kulang. 'Di ba? Kaya wag nating anuhin ito. Wag nating hayaan na mag-prosper ito sa buhay mo. Okay? Palitan mo ito ng positivity. Transmute negativity into positive para magagandang bagay, sitwasyon, tao ang dadating sa buhay mo. Okay? At maraming swerte. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.